Unang Hari, Kabanata 22. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria. Ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Huda. Nasabi na noon ang hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, "Alam ninyo na ang Ramoth Gilead ay atin, ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria." Ngayon namay, si Jehoshaphat ang kanyang hinimok. Ang sabi niya, "Samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramoth Gilead." Sumagot si Jehoshaphat, "Kasama mo ako at ang aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Ngunit, sumangguni muna tayo kay Yahweh." Tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at itinanong, "Dapat ko bang salakayin ang Ramoth Gilead?" "Salakayin ninyo! Tutulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway," sagot ng mga propeta. Ngunit iginiit ni Jehoshaphat, "Wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan?" "Mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla. Ngunit galit ako sa kanya, sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti." Sabi ni Ahab, "Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari." Tutol ni Jehoshaphat. Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan, "Dalhin ninyo kaagad dito si Mikaya na anak ni Imla." Nasa isang giikan sa may pasukan ng Samaria ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakaupo silang dalawa sa kanya-kanyang trono at nakasuot ng damit hari. Samantala, nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Zedekias na anak ni Kanaana. Tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab, "Sa pamamagitan nito ay lilipulin ninyo ang mga taga-Syria." Ganoon din ang sinabi ng iba pang propeta. Sabi nila, "Mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramoth Gilead at matatalo ninyo sila. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh." Sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya, "Iisa ang sinasabi ng lahat ng mga propeta. Magtatagumpay ang hari. Ganoon din ang sabihin mo." Sumagot si Mikaya, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung ano ang sabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin." Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong, "Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramoth Gilead?" "Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh." Ngunit siya'y muling tinanong ng hari, "Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh?" Kaya't sinabi ni Mikaya, "Nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel. Nagkalat sa kabundukan, parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na silang mapayapa." Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, "Di ba't sinabi ko na sa iyo na kailanmay hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag? Lagi na lang masama." Ngunit nagpatuloy si Mikaya, "Pakingganin niyo si Yahweh. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono. Nasa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan, ang buong hukbo ng langit." Nagtanong siya, "Sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ng Ramoth Gilead?" Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu. Ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, "Ako po ang hihikayat kay Ahab." "Sa paanong paraan?" tanong ni Yahweh. "Pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta," sagot ng espiritu.
Ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. At patuloy ni Mikaya. Ngayon, nakikita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. Nang marinig ito, lumapit si Sedekias at sinampal si Mikaya. Sabi niya, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita sa ngalan ng espiritu ni Yahweh? At akala mo ba'y aalis siya sa akin? Sumagot si Mikaya, malalaman mo ang sagot diyan pagdating ng araw na magtatago ka sa isang silid. Ipinag-utos ng hari, ibalik siya kay Amon, ang gobernador ng lungsod, at kay Prinsipe Joas. Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito at huwag pakainin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Sinabi ni Mikaya, kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko. Sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko. Pumunta nga sa Ramoth Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Huda. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbabalat kayo ako papunta sa labanan. Ngunit ikaw ay maaaring magpatuloy na nakadamit hari. At nagbalat kayo nga ang hari ng Israel patungo sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay sa karwahe, huwag ninyong pag-abalahan ang kung sino-sino lamang. Ang hari ng Israel ang inyong harapin. Kaya't nang makita nila si Jehoshaphat, inakala nilang ito ang hari ng Israel at siyang hinabol. Ngunit pagsigaw niya ng kanyang sigaw pandigma, nakilala ng mga pinuno ng Syria na hindi siya ang hari ng Israel at hindi na nila itinuloy ang paghabol. Subalit may isang kawal na basta na lamang pumana at natamaan ang hari ng Israel. Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinagdugtungan ng baluti sa dibdib. Kaya't iniutos niya sa kawal na nagpapatakbo ng karwahe, ibuelta mo ang karwahe! May tama ako! Umalis na tayo rito! Bahigpit ang labanan ng araw na iyon, at ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karwahe sa tapat ng mga sireyo, hanggang sa siya'y mamatay nang lumulubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig ng karwahe. Paglubog ng araw, narinig ng buong hukbo ng Israel ang sigaw, tumakas na kayo! Magsiuwi na kayong lahat! Namatay nga ang hari, at dinala nila ang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. Nang hugasan ang karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo. Samantala, may mga babaeng nagbebenta ng aliw na naliligo sa batis, at naipaligo nila ang tubig na iyon. Sa ganoong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh. Ang iba pang mga ginawa ni Ahab, pati ang tungkol sa ipinagawa niyang palasyo na napapalamutian ng garing, at ang mga lunsod na kanyang itinayo ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Israel. Pagkamatay ni Ahab, humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Ahazias. Naging hari ng Huda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-4 na taon ng paghahari ni Ahab sa Israel. 35 taong gulang siya noong siya'y maupo sa trono ng Huda, at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang kanyang ina ay si Ayuba na anak ni Silhi. Sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Asa. Ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Subalit hindi niya ipinawasak ang mga lugar ng sambahan ng mga pagano,
at nagpatuloy ang mga tao sa pag-aalay doon at pagsusunog ng insenso. Nakipagkasundo rin si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat, ang kanyang kagitingan, ang kanyang mga pakikipaglaban, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pinalayas niya ang mga lalaki at mga babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sagradong lugar na natitira pa sa kaharian. Nakaligtas ang mga ito noong panahon pa ni Asa na kanyang ama. Walang hari noon sa Edom. Ang namamahala dito ay isang kinatawan ng hari ng Huda. Nagpagawa si Jehoshaphat ng mga malalaking barko upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto. Ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Ezion Geber. Iminungkahi pa ni Ahazias kay Jehoshaphat, pagsamahin natin ang ating mga tauhan sa paglalakbay ng ating mga barko. Ngunit hindi pumayag si Jehoshaphat. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David na kanyang ninuno. Humalili sa kanya si Jehoram bilang hari. Nang 17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, naghari naman sa Israel si Ahazias na anak ni Ahab. 2 taon siyang naghari. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang ama't ina at ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang Israel sa pagkakasala. Naglingkod siya at sumamba kay Baal. Ginalit niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, tulad ng ginawa ng kanyang ama noong una.